Pamakihin neto ni Kyle dahil kaya siyang tunawin agad ng Onyx. Yan, napakabilis ng mga pangyayari, men. Nahihirapan din si Ogoy na makalapit. Gugulong-gulong si King Kong, pero hindi niya muna daw itutuloy. Ito mahilig talaga ang Onyx Philippines sa mga ganito, pre, yung aagaw ng ng mga farms at wala kang magagawa kasi sa ganyan eh. May naagawan na kagad siya ng Ursa. At kung hindi pa titigil doon ang Onyx PH kasi talagang pinababara nila kung saan man iikot itong si Kyle. This is the disadvantage of having a Fredren on your team. Yung back siya, mabilis lang talaga makakaikot, so that's the most that they could do. Yes, may luxury si King Kong na magtagal doon at tignan kung nasaan si Kyle dahil mabilis naman din siyang makakabalik doon sa opposite side of the jungle. Now that's confirmed na kumuha si Kyle ng green cam doon sa taas at papunta pa lang sa orange buff. Makakaagaw si King Kong dito. Yun nga eh, nakuha nga ni King Kong ito eh, pero siya ata ay mabibigyan! In first spot, napunta ka kay Open, pero to the rescue na ang Super Family. Si Flap ngayon ay mapapa-flicker din, pero hahabulin ni Bruce Owen na flicker. Siya'y nakakuha din ng isa. Owen ay pinipilit lamang na tumakbo. Ang kukit ng mga glulets niya, pero atras na muna yung mga Patricklets na maliliit. Pare, yung Patricklets nandun talaga. At least Team Falcons was able to take one, pero may gusto pa sila. Okay, Super Friends, buhay pa rin naman siya rito. Pero makikita natin na aggressor talaga ang Falcons and doon sa mismong heroes nila. Kasi yun yung sinasabi nun eh. Yes, and what's good for Team Falcons is si King Kong pa yung nabigyan nila right early. 0-1-1 para sa jungler ng Onyx Philippines, pero hindi din naman nag-start agad ng Turtle ang Falcons. So mayroon pa rin equal chances of a 50-50 kung sino makakakuha ng first Turtle ng laban. Okay, gugulong-gulong na si King Kong dito. Nabangga kaagad itong si Flap. Dahil nga wala itong flicker, binigyan na kaagad nila. Pero si King Kong magwawagi. Naisama pa nila sa hukay itong si Kyle. Sumama na rin si Savero just in case nakakailangan ng kanyang presensya. Pero rekta na kaagad dun sa nakursa ang Onyx. Oh my gosh, ang sakit ng damage ng Onyx. Hindi man lang nakaslash ni Flap. Hindi man lang nakarat si Kyle, pare. Overwhelming damage, and that's coming from Super Prince, King Kong, and Brusco. This trio mid ng Onyx Philippines. Ay, naku yung flicker ni Jay. Sumakto lang. Kasabay pa nga ng pag-atras ni Brusco. At least pamatay sunog. Oo, nandun yung ginagawa ng Team Falcons na kahit papano ay may napipick off pa rin naman sila. But Onyx is close to 1,000 pagdating sa kanilang kalamangan sa pera. And they're looking to build up on it even more with momentum going to their side. Si Super Prince na talagang nagiging malaking problema para kay Ogwen sa mga early portions or maybe sa kabuuan ng larong ito as the mid lane has a lot of activity pero walang masyadong casualty dahil hihintayin nila na makapag-scale ang lahat. Magiging kalaban dito ng Onyx Philippines would be yung positioning and yung timing ng Team Falcons on when and where the clash would happen. And if up yung ultimate ni Haji, yung Mystic Gush, dahil sa true damage na meron yon, pwedeng matunaw yung frontline na meron ng Onyx Philippines. But he has to be mindful of that position dahil again, hawak ni Kirk yung Pakito. Pwede na flickeran niya si Haji and i-force niya na mag-flicker out din para magkamali o mailang doon sa posisyon na meron siya. O speaking of pagkakamali, yan talaga yung hinahanap nila. Napaflicker na rin si Super Margo kasabay ng Blazing Duet. Pero nandito si King Kong, retribution na lang ang kanyang gagamitin. Men, pinanglasit yung retry, ginawang neutral grips. Ginawang noble green. Dinoble green, pre. Drive through. Oh my gosh, hindi na nga ni retry. Kinuha lang yung price, pre. Imagine mo parang pinyata, pinitas lang ni King Kong bigla sa isang talon, ganun lang yung ginawa. And this is very deadly. Naku, sakto din final slash para lang mailigtas si Kyle. Tumama rin, yung Princess Run. Pero siya at tatamaan ang sapak ni Kirk. Papasok na rin dito si Owen. Pero mahihirapan din nata si Flap na pumunta dun sa kanyang gustong posisyon. Pero masakasampahan itong si King Kong, Super Prince at tatlong miyembro mula sa Onyx Philippines. Sino kaya magiging target nila? Ito na yung mga knockout strike. And swakto rin yung pagtama na naman. Ben, ginawang rakursa. Pero sabi ko sa'yo, price yung kanina, drinks naman ngayon. Oh my G, grabe na si King Kong dito. Pero si Owen ay buhay pa rin naman. Nanatiling nakatindig ang roamer ng Falcons. Pero yung mga tamang tao or yung mga saktong tao sa Falcons ang nagkakandamatayan.
Ang klase, yung retry. Hindi man buhay si King Kong but the pressure is real. Onyx Philippines, hindi man nila makukuha itong pagong na ito. Team Falcons will make the most out of it, getting as much as they can habang wala pa yung gumugulong at nagda-drive through. But it's just a turtle. 200, 300, hindi mapapantayan yung nakuha ng Onyx Philippines. That's a turret on the top lane, and King Kong, yung kanyang free upsize tsaka yung fries na dala niya, out of those retributions na hero yung ni-retry. Those perfect drive-by moments, but look at Flap. Ang ganda ng final slash niya, pero kasi napakabilis at napaka-liquid Ito na din naman. yan. Ito na naman, drive-by na naman si King Kong. Grabe naman! Under the base, under the turret dive. Kaya lang nandun din pala si Kirk para linisin yun. Si King Kong nakakuha ng kill. Nagamit yung Gosh! Visions, pero nandun pa rin yung Black Shoes mula kay Super Friends. Makakasampa si Owen. Di ata nila kakayanin na madepensahan pa or mapigilan Nakuputo pa na si Owen. yung pagsugod dito ng Green Falcons. Si Kyle naman ang gagamitin yung taunt. May precision shot pa rin naman siya na pwedeng pindutin. Pero si Brusco ay nakaabate din. And this time ay ang precision shot ay kumonekta na nga finally. At si Brusco kanya mapapatay. Those extended team fights ang hinihintay ng Team Falcons dahil meron silang karapatang sustain. Pero dahil doon sa katagalan ng laban, napakaraming nangyari sa kabilang banda ng mapa. Nakakuha na naman si Savero ng isang turret, and again, hindi pa siya nadadalawan, being at the number 1 on our gold ranking right now. At around 800 gold deficit si Super Marco. And in fact, si Super Marco pa nga yung mas kailangan na maunang mag-farm dahil hindi kinakaya ng Team Falcons Philippines yung damage o yung sustain ng Onyx Philippines. Sa sobrang haba nang nangyayari, ang dami nang nakukuha nung hindi napapansin na Onyx. And with that being said, 2.7k halos ang kalamangan nitong Onyx Philippines, and Team Falcons are just doing their best para makasecure ng kanilang mga objectives. What's the idea here, Joshi? Paano ba nila mataturn around yung laban kung sakaling umabot sa Turtle Pit? For Team Falcons, kailangan nilang i-address yung ginagawa nila King Kong na pa-drive-by. Kailangan may humarang, and vital doon itong si Owen and even itong si Flap. Plus, itong si Kyla hindi dapat mamatay doon sa pre-objective. Ngayon, nahawak ng Onyx Philippines to, may nangyaring gulo! Huli ka agad si Kirk, pero nandun yung ultimate ni Brusco. Habang si King Kong sasalubungin, final slash ay nagamit na rin ni Flap. Kaya lang si Kyle ngayon ay maiipid din. Black Shoes from Super Friends, pero siya ay pinutama rin ang Princess One. Natouch Kaya pa lang na wala konti. masyadong damage na nai-commit. Kaya lang ipit din dito si Brusco. Insakto yung stun na magmumula kay Haji. King Kong na naman ang makakakuha ng pagong, pero hindi pa tatapos sa pananalasa ng Falcons. Gusto pa na nilang kumuha ng kill, pero yung green cap na lang ang kanilang kinuha sa may diretso sa gitna. Again, objectives na nakuha ng Onyx, pero tila mas marami yung kills ng buhay nitong Team Falcons na nakuha nila sa clash na yon. All because of giving Kirk doon sa kanyang first death doon sa balbas. Kaso nga lang si King Kong ngayon dyan pa rin, maangas pa rin na nandun sa kampo ng Team Falcons. Napaka-hapdi. Ayun, di naman sinasalo lang. Nilalakaran lang dito ni King Kong na para bang walang nangyari. Min, ang dami ng ulti na ginamit doon. Wala man lang gas-gas o galo si King Kong. Sa paggawa yung gulong na yan. Gulong. At nang mabili naman. Kasi din, ang kuna talaga eh. Laging nandun. Yung mga ultimates, at least kada presensya ni King Kong dun sa mapa, isa o dalawang ultimate kagad yung nawawala kontra sa Team Falcons. So desperate measures ang ginagawa ng Team Falcons just to take down itong si King Kong. And the moment na, yes, maging successful nga sila doon, pag pumasok ibang members ng Onyx Philippines, ano pa ibabato nila? Nauubusan sila ng mga arsenal, nauubusan sila ng kakayahan para labanan ang ng Onyx Philippines, and hindi pa sila kompleto at that point. Mag-isa pa lang si King Kong noon, hindi na nila ma-burst down. What if nandun pa yung ibang members ng Onyx Philippines? But that's the thing though. Si Savero hindi pa sumasali doon sa majority of the team fights that they have. And kahit na sabihin natin na si Super Marco nandun din naman, hindi rin siya ganun ka-present in a lot of those turtle and objective fights. So, magbabago ba ito for either team pag yung gold laners na talaga ang maging parte ng team fight na yun? Well, definitely, magkakaroon ng change ng targeting. For Onyx Philippines, pag sumama na si Marco, ang job na ni Kirk ay pigilan yung Blazing Duet, yung knock-up mula dun sa Pakito. Pag sumama naman ito si Savero for Onyx Philippines, ang job naman ng Team Falcons ay bigyan ko sila nasa harap lang! Kaya nakabibigyan na kagad ng pero figure na gamit din! Nakaiwas pa pre! Itong si Kirk sa plano ng Falcons.
Marami na namang ulti ang nagamit. Man, yan yung sinasabi ko na isa o dalawa. Wala yung slash, wala yung gush shot ngayon. Yung Onyx na naman na nasa Lord. Yeah, itutuloy na nila ito pakakalahitiin yung buhay ng Lord. Gugulong-gulong na si King Kong. Nag-aabang ng pagkakataon kung sino ba ang magpapakita mula sa Falcons. Si Kyle ngayon ay sisilip. Bibitawan nila yung Lord. Sasalubungin ni King Kong. Tumama yung taunt. Sabay yung Open stun na kay flicker. Hati. Pero sa likod ng bahagi naman may nagaganap si Open. Ay Pinura siya. pinuntahan na rin ni Savero. Pero magkakaipitan doon sa kabilang bahagi ay may nagaganap din ang pressure na nagamit. Pero magiging bitin yun. Kyle ay mamamatay. Super Makmakay buhay pa rin naman. Nagamit niya yung kanyang Kyle! play pero With a shield! na kaya Oh lang. my gosh! Namaalam pa rin sa naging proseso. Si Bruce Lee Bruce sa likod nakaabang. pa. Nakaabang si Bruce Lee. Flicker nagamit na rin. Flicker Super and Flicker as well. At napangga pa muli. Dito ni King Kong. Iipitin nila si Flat Slash! ng final slash. Mabubuhay nga ba ito? Hindi! Uubusin ang Super Family ang Green Falcons. Wipe out mula sa kanila. Rampage Onyx! Hindi ko na maintindihan kung ubusin o tapusin na sinisigaw ng Super Fam. Pero nangyari yun parehas. The power of isolation. Brusco, ang responsibilidad niya yung backline damage ng Team Falcons. Ang responsibilidad naman ni King Kong ay yung frontline na nandoon si Kyle. Pinatay nila bago mag-Lord. And even itong si Savero, kaya niya yung sarili niya. It's just Oakwin sa harap ng damage dealer ng Onyx Philippines. That is why they've isolated the case. Individually ay kaya nilang labanan kung sino yung tumatapat sa kanila. Uy, Black Shoes ay nagamit din. May ipit ata din si Kyle. Hindi tumama yung final slash. Medyo nagiging agresibo na rin ang Onyx Philippines dito. A desperate move mula sa Falcons. Pero tatry nilang salubungin yung Lord. Pero makakadamba nga ito. Tuluyan naman nila mapapatay. At makakahinga pa ng panandalian ang Falcons. Tuloy-tuloy ang pag-invest ng Onyx Philippines towards the macro. King Kong na naman ang umaharap. Kasama niya si Brusco. Papangatin siya ni Kyle. Totont na rin para magsama-sama na lahat. Okay, pero matibay din talaga ito si King Kong sa itaas sa bahagi. Uy! Pinagaganap din. Brusco sa likod! Versus Flap. Pero namatay si Brusco dahil nga sa lalim. At hindi na rin siya makaahon eh. That was a slight miscom coming from Onyx Philippines. Nag-engage si Brusco, but nag-back away lahat. Yeah, I think they wanted to take that inhibitor turret down, but unfortunately, may minions at na-clear agad ito ng side ng Team Falcons. It's a case of them overheating and they have the luxury to do that kasi lamang na lamang sila dito. Well, in fact, yung ginagawa pa nga ni Kirk ay hindi mapigilan alone ng mga members ng Team Falcons. Onyx right now is rampaging. They want the sweep against the M5 World Champions. Alam mo, sobrang gets kita eh. Yung mga kinukuha ng Onyx or Team Falcons na pick-offs kontra kay Kirk, kailangan on point lahat ng skill Yes. nila. Pag merong isa na dumaplis lang, they're not gonna get a pick-off from Kirk kasi mag-flicker lang siya at aalis na siya agad. Actually, di lang basta pag hindi tumama eh, pag na-off yung timing. Diba, ganun kaliit na margin of error lang is enough para kay Kirk na makatakas or even to the other members also of Onyx Philippines. Individually, they have the means to survive kung ano man yung gagawin ng Team Falcons. Napakahirap na nagiging sitwasyon dito ng Team Falcons. Luckily enough ay wala pa rin naman nababasag na base turrets para sa kanila. Buhay pa rin naman ang kanilang pag-asa dito. Pero kasi ang oras ay hawak ng Onyx Philippines. Parang may puksaan na ata Oo. magaganap mamaya. Ha? Nararamdaman ko rin eh. Nakita ko na naman Yung eh. isang pambato, no? ng Hindi ko puksaan. alam eh. Pero ito, canceled muna ang puksaan. Balik tayo sa digmaan dahil lamang sa ngayon, big time ang Onyx PH. Pero ganun pa man, wala pa rin namang nawawalang inhibitor turrets dito sa Team Falcon. So that might be their saving grace. And in addition, yung kanilang wave clear na posibleng manggaling doon sa Gord. Daming ulti ni Hellcurt, pero all goods lang. All goods. Okay lang, okay lang. Kailangan Parte ng ML eh, parte ng ML. Tama. Well, hindi kasi napipick eh, di ba? So kailangan niya magparamdam kahit papaano. And for Team Falcons, kailangan pa nilang mag-endure hanggang 17 minutes. 15 minutes is not enough. 2 more minutes is not enough para labanan yung ginagawa ng Onyx Philippines because they have to address Super Friends. Napakasakit ng damage output. Front lines won't even survive yung ginagawa niya. Back it all up with Savero na pwedeng sumayaw lang sa gitna. And even if matarget o maabutan siya ni Ogwin,
walang backup o walang respo yung Team Falcons. Walang sino man na kayang umabot kasi si Brusco, covered niya yung backlines, covered niya kung sino man yung hahabol from Team Falcons. So sinasabi mo na kailangan nilang mag-endure instead of injury. Yep. Wordplay. Wordplay. Man, legit. Parang isa lang ang mawala sa kanila dito, pare. Yun ang magiging katapusan nila. Especially Kasalanan. with the Lord finally appearing near the bot lane. 3.9k ang hinahawakan na gold lead nitong Onyx PH. Nandyan naman na si Super Marco. Does the item say na meron na siya kahit papanong palag based on hindsight? Well, textbook say na kaya naman. Nandiyan naman na yung Trinity na pwede, but Flap Okay. and King Kong is there. Gamit niya na yung final slash. Si Bruce dun sa likod kagad. Si Haji ang kanyang pinuntahan. Para nga Pero- naman kulang ng damage dito ang Team Falcons. Okay. Greg sa may gilid. Inaabangan lang niya kung saan magagaling si Super Marco. Siya talaga ang tina-target dito. Pero masyado na malalim si Brusco. Ang sakit na rin Pareho, naman. ito na. Normalis dito rin Super Marco. Nararamdaman na rin talaga. At kailangan na niyang umiska po. Yung itaas na bahagi, pwedeng kontrolin ni Kirk. Pero hindi na muna niya gagawin yon dahil yung Lord ay hawak-hawak na ng Falcons. Tuso ang heroes mula sa parehas na kupunan. Hindi pa nagagalusan si Prince at si Savero. Ganon din sanang sasabihin ko para sa Falcons pero lahat sila may sugat na. Naku, mabilisan na lang ang Nice! operation. Wow! Nagamit din! Pero ang Monster Oh Make my pa God! ang nakakuha ng Lord. Digmaan ng malala. Nagamit na rin yung fire sa sino ni Flap. Pero sa gilid na bahagi si Bruce ang pinupuntahan ng dalawang membro mula dito sa Falcons. Habang si Kirk ay nakakuha na rin ng kill. 40 puissance mula dito kay King Kong. At talagang kailangan ng umiwas ng Falcons. At Savero. aakasa rin dito si Kyle. Isasakripisyo na lang nila itong si Ogwen. At mamamaalam na rin sa kamay ng Onyx Philippines. Oh, major blunder mula doon sa retry. Si Prince pa nakakuha noon. Sorry, miss from Kyle on that retribution. Well, let's give it to Super Prince. Ang hirap din talagang timingan ng damage output ng Lilia kasi you don't know kung ano yung puputok na damage eh. Yung first phase ba ng Gloom o yung second phase kapag pumasa yung Gloom na yon. And that play from Team Falcons could have been better if tumama lang, if okay yung retry ni Kyle. But because Onyx got it, they're now on the face of Team Falcons. Okay, 5 seconds para kay Ogen. Basag na rin yung Torres sa may top lane. Yung wave naman sa Judging. Bandina ay nakuha na rin kagad. You can see- Kirk ay nandun din. Gitna na lang ang natitira para sa kanila. Buhay na 5 miyembro mula dito sa Falcons. Kyle tatama yung taunt. Si Super Miss ang magiging target. Nagamit na rin Black shoes. yung Black Shoes. Bumibelo lamang si Flap. Available yung kanyang final slash. Pwede niya gamitin any moment. Nakabangga na itong si King Kong. Pero si Flap ngayon ay Slash. nagamit na yung kanyang final slash. Naku po! Ayaw mo si Savero dito! And Kirk with a kill! Apat na lang ang natitira para sa Falcons. Wala na rin And naman the ball? Lord kasama dito ang Onyx Philippines. Andun yung Mystic Crush. Mystic Crush. Kirk ay buhay pa rin. Knockout strike ay nagamit With the din. ground. With the counter na bitawan. At Alice Super down. Prince ngayon ay nakakuha na naman ang kill. Inilayo na lang Tapos dito na ata. itong si Open. At mamamaalam din si Haji. Ladies and gentlemen, Onyx Philippines ang unang kupunan na tutungo sa upper bracket finals. Nauna natin silang makita sa laban na to. Sa legang tama, Onyx advances to the next round. They brought down another world champion! Pero para sa Falcons, may lower bracket pa naman. But for Onyx Philippines, this means domination! Oh my goodness! Who would have imagined na matatapos ng sweep itong larong to? Oh, the nest is stunned. Para bang hindi nila alam kung ano yung bumangga sa kanila, literal na sagasa gaming. Yung ginawa ng Onyx Philippines from start to finish. Yung sinabi ni Flap kanina na tila pinag-aralan nila ang Onyx PH, they're gonna have to study even harder. Dahil yung advantage sa upper brackets ay